Good day, everyone. I am Marjo M. Canayas, and I am with Marlene G. Lumbera. And today, we will be discussing about the introduction to business implementation. So first, we have a very clear purpose. The entrepreneur must be very clear about the purpose in establishing the enterprise. The purpose must be compelling enough to motivate the entrepreneur. Sinasaad dito na ang malinaw na layunin o purpose ay mahalaga para sa isang negosyo dahil ito ang magiging gabay ng entrepreneur sa pagtahak ng tamang direksyon. Halimbawa, kung ang layunin ng isang negosyo ay ang magbigay ng isang eco-friendly at affordable na mga produkto, pangkalusugan, ang entrepreneur ay magiging mas matatag at mas motibado upang makamit ito. Sa pamamagitan ng isang malinaw na layunin, ang entrepreneur ay magkakaroon ng mas malaking determinasyon at inspirasyon na harapin ang mga hamon sa pagtatayo at pagpapalago ng isang negosyo. Next, purpose of stating the mission statement clearly. It is for the sake of the customer's being good. Ang malinaw na mission statement ay nagbibigay daan sa mga customer na maunawaan kung ano ang inaalok na negosyo at kung paano ito makatutulong sa kanila. Halimbawa, ang mission statement ng isang negosyo na nagbibigay ng premium na kape ay maaaring magsaad ng kanilang layunin na nagbibigay ng mga kape na may mataas na kalidad at nagmula sa mga sustainable na mapagkukunan. Next, for the customers who need to know what they are getting into. Ang mga namumuhunan ay nangangailangan ng malinaw na pag-unawa sa layunin at direksyon ng negosyo bago sila magbigay o maglaan ng kanilang pera. Ang isang mahusay na mission statement ay magbibigay sa kanila ng tiwala at kumpiyansa sa negosyo. Halimbawa, kung ang mission statement ng isang startup tech company ay naglalayong magbigay ng mga solusyon sa transportasyon na mas mura at mas mabilis, maaaring magkaroon ng interes ang mga investor na sumuporta sa kanilang proyekto. Next, for the government functionaries who must regulate the activities of industries and businesses. Ang mga opisyal ng gobyerno ay nangangailangan ng impormasyon tungkol sa layunin at aktibidad ng mga negosyo upang mapaglaanan ng interes ng publiko at maipatupad ang mga regulasyon. Ang isang malinaw na mission statement ay makatutulong sa kanila na maunawaan ang layunin at operasyon ng negosyo. Halimbawa, ang mission statement ng isang kumpanya na nagbebenta ng organic na produkto ay maaaring magbigay ng impormasyon sa mga ahensya ng gobyerno tungkol sa kanilang pagpapatupad ng environmental regulations at food safety standards. Next, we also have a very compelling vision. The entrepreneur must establish an enterprise on the basis of a very exciting business concept, leading to a grand vision. Sa madaling salita, nagbibigay ng inspirasyon at direksyon. Ang isang napakahiwagang pangitain ay nagbibigay ng inspirasyon at direksyon hindi lamang sa entrepreneur kundi pati na rin sa kanilang mga tauhan at sa iba pang mga stakeholders. Ito ay nagiging gabay ng bawat hakbang ng negosyo at nagbibigay ng layunin na dapat abutin. The entrepreneur must offer something new, something appealing, something different. Naghahatid ng bagong konsepto. Sa pamamagitan ng paghahatid ng isang bagong konsepto, ang entrepreneur ay nakapagbibigay ng bagong halaga sa merkado. Ito ay maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng kompetitibong advantage sa pamamagitan ng paglikha ng isang espesyal na puwang sa customer, ang pag-aalok ng isang bagay na bago, kaakit-akit at kakaiba ay nagbibigay ng interes at paghanga mula sa mga kliyente at iba pang stakeholders. Ito ay maaaring magtulak sa kanila na sumuporta at magtiwala sa negosyo. The entrepreneur must present a winning business concept that manifests tremendous future possibilities.
Sa pamamagitan ng pagpapakilala ng isang pangitain o ng isang negosyo na may malawak na posibilidad sa hinaharap, ang entrepreneur ay nagtataguyod ng tiwala sa negosyo at nagbibigay ng inspirasyon sa mga tauhan at namumuhunan. Ito ay nagpapakita ng potensyal na paglago at pagtagumpay ng negosyo sa mga darating pang panahon. Next, not by any other name. A good name identifies the company very well and communicates what the company is all about and what its products are all about. Ang pagpili ng isang magandang pangalan para sa isang kumpanya ay hindi lamang simpleng pagpili ng salitang magandang pakinggan. Ito ay dapat mayroong malalim na kahulugan at mahalagang bahagi ng pagpapakilala, maging pagpapakilala sa kumpanya. Narito ang mga dahilan kung bakit nga ba mahalaga ang isang magandang pangalan. Una, nakakakilala sa kumpanya. Ang isang magandang pangalan ay dapat agad makilala at matandaan ng mga tao. Ito ay nagbibigay ng pagkakakilanlan at nagpapahiwatig ng kung ano ang kumpanya at kung ano ang mga produkto o serbisyo nito. Pangalawa, nagpapahayag ng halaga at damdamin. Ang pangalan ng kumpanya ay maaaring magpahayag ng mahalaga, damdamin at pananaw nito. Halimbawa, ang isang pangalan na may kinalaman sa kalikasan o pagiging environmental friendly ay nagpapahiwatig ng pagpapangalaga sa kapaligiran. Pangatlo, nagbibigay ng unang impresyon. Ang pangalan ng kumpanya ay unang bagay na madalas na napapansin ng mga tao. Ito ang unang hakbang sa pagbuo ng relasyon sa pagtanggap mula sa mga customer at iba pang stakeholders. Pang-apat, nagpapalakas ng branding. Ang magandang pangalan ay bahagi ng branding ng kumpanya. Ito ay maaaring magtulong sa pagbuo ng positibong imahe para sa produkto. Sa kabuuan, ang pagpili ng isang magandang pangalan ay mahalaga upang maipakilala at maipahayag ng kumpanya ang kanyang sarili, mga halaga at produkto sa mga customer at sa merkado sa kabuuan. The business plan should contain the executive summary of the following. So ano nga ba ang dapat nakalagay sa ating business plan? Una, the investment capital required for the business and what exactly it would be used for. Sa executive summary, dapat ilarawan ang halaga ng puhunan na kinakailangan para sa negosyo at kung paano ito gagamitin. Ito ay maaaring isama sa ang mga pangunahing gastos tulad ng pambili ng kagamitan, pagpapatayo ng pasilidad, sweldo ng empleyado at iba pa. Halimbawa, kung maaaring sabihin na ang negosyo ay nangangailangan ng 100,000 para sa pagbili ng kagamitan at 50,000 para sa operasyonal na gastos sa unang operasyon ng negosyo. Next, the technology, the technical expertise, the equipment and material suppliers to be utilized. Ang technology, technical expertise, equipment, and the material suppliers. Dapat ding ilarawan sa executive summary na ang teknolohiya, kasanayan sa technical, kagamitan at mga tagapag-supply ng materials na gagamitin sa negosyo. Ito ay nagbibigay ng maayos na pag-unawa sa mga potensyal na namumuhunan o pinansyador tungkol sa technical na aspeto ng negosyo, kung paano ito magiging epektibo. Sa pamamagitan ng paglaman ng mga ito sa executive summary, ang mga interesadong partido ay makakakuha ng maayos na pag-unawa sa mga pangunahing aspeto ng negosyo nang hindi kinakailangan magbasa ng buong detalyadong plano. Next, the products or services to be offered and why they are the right for the market. Ang mga produkto or serbisyo. Dapat ilarawan kung ano ang mga produkto o serbisyo ang inaalok ng negosyo at bakit ang mga ito ay angkop para sa merkado. Ito ay naglalaman ng paliwanag kung paanong ang mga produkto o serbisyo ay nakatutugon sa pangangailangan o suliranin ng merkado at kung bakit ang mga ito ay magkakaroon ng demand. Halimbawa, kung ang negosyo ay nag-aalok ng mga organikong produktong pangkalusugan, maaaring sabihin na ang mga ito ay sumasagot sa lumalaking pangangailangan ng mga consumer para sa mga natural at malusog na pagpipilian. Next, how the business will be operated and organized, including all outsourcing,
subcontracting, franchising, and leasing agreements. Pamamahala at organisasyon ng negosyo. Dapat ding isama sa executive summary kung paano ang negosyo ay ipatatakbo at maoorganisa, kasama ang lahat ng plano para sa outsourcing, subcontracting, franchising at leasing agreements. Ito ay nagbibigay ng maayos na pag-unawa para sa mga interesado partido kung paano gagana ang negosyo at kung ano ang estratehiya nito para sa operasyon at pagpapalaki o pagpapalago. Halimbawa, maaaring banggitin na ang negosyo ay nagpaplano na ma-outsource ang mga negosyo sa customer support at magkaroon ng licensing agreement sa ibang mga merkado para sa international na expansion. O ito na yung pagpapalago ng ating mga negosyo. Hindi lamang dito sa lokal kundi aabot pa sa ibang lugar. Gaya ng ibang bansa. Okay, I am Marlene G. Lumbera and I will discuss the continuation of the executive summary of the business plan. So the next one is the investment capital required for the business. So alam naman natin na napakahalaga sa isang business ang money. So sa capital natin, since ang capital natin ay money, dapat ay makikita natin sa business plan kung saan ba ito gagamitin. Halimbawa ay gagamitin mo ang iyong kapital sa pagbili ng ingredients sa iyong product. O di kaya gagamitin mo ang iyong kapital sa mga materials or equipment na iyong gagamitin para sa iyong business. So dapat yun ay naka-indicate sa ating business plan. So the next one is the technology, the technical expertise, the equipment and materials, suppliers to be utilized. So alam naman natin na in this 21st century ay madami nang gumagamit ng technology. So halimbawa, tayo ay gumamit ng TV sa ating advertisement. So in that way, dapat ay naka-include siya sa ating business plan. Tapos, pwede din natin ilagay sa ating business plan na, halimbawa, pinost natin siya sa FB page since in that way naman ay mas madaling makilala yung ating products sa pamamagitan on. So, next naman ay equipment and materials suppliers. So, dapat nga, gaya ng sabi ko kanina, halimbawa, di ba, ang gagamitin natin capital ay ibibili ng mga materials or equipments. So, yun na din yun. Dapat yun ay na-include sa ating business plan. And then, the next one is the capital structure. Short and long-term debt is stockholders' equity of the business. So, ano nga ba kapag sinabi natin debt? So, ang debt po ay utang. Tapos, meron tayong tinatawag na short-term and long-term debt. So, ang short-term debt, yun ay yung utang na kailangan nating bayadan within 1 year. So, yung long-term debt naman, yun yung utang na kailangan nating bayadan more than 1 year. So, ano nga ba kapag sinabi nating stockholders' equity or equity? So, ang equity po ay capital. Ito yung capital ng owner or owners ng isang business. Ayan, nasa pamamagitan ng short-term and long-term debt as well as the owner's equity, nagkakaroon ng overall operations and growth ang isang business. So, dapat naka-indicate ito sa executive summary of the business plan para malaman kung tunay bang nagra-run or nagwo-work ba na ayos ang business. So, ang next ay the operating budget, financial projections, income statement, balance sheet, cash flows, and return on investment prospect. So, ito ay makikita po sa ating financial plan. So, nakalagay doon yung direction, ano ba dapat yung ma-achieve in terms of financial aspect. So, dito makikita kung yung mga ating assets, liabilities, owner's equity, cash flows, balance, and etc.
And then the next is the risk in the business and the contingency measures to counteract them. So, naka-indicate din dapat yung risk ng isang business. So, familiar naman ang lahat sa SWOT analysis since gumawa tayo noon ng ating examination. So, yung risk, makikita yun sa threat. So, dapat yung isang owner or yung owners ng business, dapat ay alam niya yung risk dun sa kanyang business upang magawan niya ng way or malabanan niya yung risk ngayon. Kasi if ever na walang makakitang risk ang isang business, sa palagay ko ay magkakaroon ng magandang operation and growth ang isang business. Yan, ang next naman ay ang assets of an enterprise. So, assets are items of value that your business owns, creates, or benefit from. So, it can range from cash, raw materials, and stock to office equipment, buildings, and intellectual property. So, first, we have the current assets, which are short-lived assets. So, it is also known as a liquid asset. Is any resource a company could use, turn into cash, or sell within a year. So this includes cash in the bank, account receivable, inventory, and other investments. So ang next naman ay the long-lived or fixed assets. Ito naman ay yung mga tangible piece of property or equipment na pagmamay-ari ng owner at ginagamit para mag-generate ng income. So example nito ay mga buildings, computer equipment, furniture, land machinery, and vehicles. So if a business creates a company parking lot, the parking lot is an example of a fixed asset. And the next one is the other assets. It is composed of organizational and pre-operating expenses. So the next is liabilities of an enterprise. So ang liabilities ay utang ng company. Pwedeng ito ay bank loans, mortgages, unpaid bills, any other sum of money that owe someone else. So ang una natin ay current liabilities such as suppliers, credit, and other short-term credit. So ito ay yung utang ng company na dapat bayadan within a normal operating cycle. Usually ito ay less than 12 months. So example nito yung account payable, short-term debt, and dividends payable. So next naman ay long-term debt. So ang long-term debt ay utang ng company na dapat bayadan more than a year in the future. So example nun ay yung mortgage loans, bonds payable, and other long-term loans. And the last one under the liabilities of an enterprise is the owner's equity. So owner's equity, yun ay ang capital. So it is considered as a type of liability as it represents funds owed by the business to the shareholders or owners. Diba ang company ay nagkakaroon ng utang? So ito ay tinatawag na liabilities or debt. So si owner's equity naman ay capital. So si owner ay nagkakaroon siya ng debt or utang para gamitin capital si business. Kaya under pa rin siya ng liabilities of an enterprise. Yan, ngayon naman tayong dumako sa forms of business organization. So first is the sole proprietorship. So sole proprietorship, it is the simplest and easiest enterprise to organize.
So the entrepreneur has sole control over the enterprise. So dito po sa sole proprietorship ay iisa ang owner. So it is the simplest and most common form of business organization. So dito naman, ang kita ng business na yun ay sa owner lang or iisa lamang. Tapos, ang owner, siya lang yung magdi-decide sa business. So, ang next naman ay ang partnership. So, partnership, it is two or more person binding themselves into a contract to contribute money, property, and expertise in a common venture with the intention of dividing the profits among themselves. Ayan, dito naman sa partnership, two or more person ang owner ng business. So, kung magkano man yung profits, so it will be divided accordingly based on their agreement. So, pwedeng 50-50, 60-40, 70-30, it depends upon the agreement. So, dito sa partnership, mas malaki yung magiging or mas malaki yung mai-produce na capital dahil dalawa sila. Mas madali din itong i-operate kagaya ng sabi ko kanina sa sole proprietorship. Nga lamang, kung marami ang utang ng partner mo at hindi na makabayad, pwedeng ikaw ang singilin ng kanyang pinagkakautangan. Kaya pag nagtayo ka ng partnership, isipin mo mabuti kung ito bang tao na makakapartner mo sa business ay maayos. So under the partnership, we have the general partnership and the limited partnership. So general partnership, it is composed of partners who are liable individually and collectively to all those who have claims against them. So in general partnership, so all partners have unlimited liability. So it means that a partner is personally responsible for all the firm's debt. Yan. Kung wala ng properties si partner na pwedeng ipambayad sa utang nito, pwedeng maghabol si creditors sa personal properties ng isa pang kapartner. Yan. So the next one is the limited partnership. So it is consist of partners who have limited liabilities, while others in the partnership have unlimited liabilities. Ayan, one partner has unlimited liability. So, yung mga creditors, wala silang habol sa properties ni limited partner. In case na na-extract na, wala nang properties yung partnership na ipambabayad sa utang nila. Wala nang kinalaman dito yung personal property ni limited partner. So the next one is the corporation. So corporation, it can be formed or incorporated by at least 5 or most 15 natural persons. So ang owners dito ay tinatawag na stockholders or shareholders. So, ito ay binubuo ng 5 o higit pang shareholders. So, dito binibigyan ng stock certificate ang mga owner as proof of ownership. So, halimbawa dito, kung gusto ng corporation ng additional fund, magbebenta lang sila ng stock sa public. And kung ano man yung magiging liability o obligation ng corporation, hindi kasama o magiging liable yung mga stockholders nito. Ayan, halimbawa na lamang, si shareholder may utang sa iba. Kung magkano lang yung equity or ownership niya sa corporation, hanggang dun lang yung kanyang ibayad. Hindi pwedeng mahabol dito yung personal properties ng isang shareholder. Nga lamang ay
meron din itong disadvantage. So, mahirap ito i-set up, maraming documents and madaming regulations to be followed. Maraming kailangan ayusin, pati shareholder, mahirap siyang makapag-negotiate sa mga ibang shareholders. So, under the corporation, we have 4 types. First is the stock corporation. So, dito, ang shareholders ay nagko-contribute ng capital sa isang company. Tapos, ang shareholders naman ay nabibigyan ng share ng company bilang pagko-contribute nila ng capital. So, inaalaw ang owners to raise capital by selling stock. Okay, the next one is the non-stock or non-profit corporation. So, ito naman ay hindi nagbabayad ng shareholder dividends. So, these are without any profit motive and are formed to provide a service to their members. Okay, the third one is the closed corporation. Dito naman ay kakaunti ang shareholders at pribadong hawak ng mga managers, owners, and even families. And the last one is the corporation sole. So it is a legal entity consisting of a single incorporated office occupied by a single natural person. So that's all for our report, and then thank you.